sapagkat muli po ay sama-sama po tayo ngayon. No? Bagamat wala po ang ating ibang kapatid. No? Pero okay lang po yan at yan naman po ay hindi dapat hadlang, no? Para tayo ay magpatuloy sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Maari pong may mga dahilan, no? Si Lord po ang nakakaalam po ron, mga kapatid. Ang mahalaga, tayo po ay patuloy na gawin po natin ang kalooban po ng ating Diyos na buhay. Ang ating po bang pagsamba ay kalooban po ba ng Diyos? Amen. Amen. Kalooban po ito ng Diyos, no? Utos po ng Panginoon. Ibig sabihin, kalooban po ng ating Panginoong Diyos na buhay. At ang ating pagsamba na ito ay para po sa ating Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo ngayon sa ating pong pag-aaral sapagkat mahalaga po yung aral po, no, ng ating Panginoon para po tayo ay magkaroon ng tinatawag po na pagkaalam, no, ng mga salita po ng Diyos. At higit sa lahat tayo po ay ma-convert, no, ng mga aral po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Dito po sa aklat po kanina na binasa po natin, okay, sa Psalms chapter 24, no? Dito po tayo mag-aaralan po ngayon, mga kapatid. Psalms chapter 24, verse 4 up to verse 5 lamang po, mga kapatid. Sabi po dito ng ating kapatid na David, "He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully." Verse 5, "He shall receive the blessing from the Lord, and the righteousness from the God of his salvation." Ngayon, paksa natin ngayong umaga, may kinalaman po sa tinatawag na the blessings of God. Ang mga pagpapala ng Diyos. So, nais ko pong atin pong bigyan ng meaning, ito po yung word na blessing. No? Blessing is a favor or gift bestowed by God. No? Ang pagkapala daw ay isang pabor. No? Isang pabor ng regalo na ipinagkaloob ng Diyos. So, pabor po sa atin, no? Yung blessing na binigay po ni Lord po sa atin. No? Thereby, bringing joy, peace, comfort, hope, grace, mercy, and compassion. So, ito po talaga ang meaning ng blessing, no? Kaya po, pag tayo ay binigyan ni Lord ng joy, kagalakan sa puso, that is blessing. Tama? Pagpapala po yan ng Diyos sa atin. Kaya po ay ang joy na binigay po ni Lord sa atin, hindi po yan mapalitan ng kahit man ano mga bagay sa mundong ito. Right? Hindi lamang po joy ang kanyang binibigay po sa atin, ang pagpapala niya sa atin, maging po yung peace, yung kapayapaan sa buhay. No? Kaya po, tingnan niyo po mga kapatid, yung Kristiyano talaga hong gusto lagi ang kapayapaan po sa buhay. Ayaw po niya ng kaguluhan. Tama po? Kasi po yung peace ay blessing po yan ni Lord sa atin. Ano pa po? Yung comfort. No? Minsan na lulungkot tayo, minsan na punong-puno tayo ng mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay. Subalit, nandun po yung comfort ni Lord sa atin. Kino-comfort po tayo, inaalin po tayo, no? Ng kapangyarihan po ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, kung inyo po naranasan, once na meron tayong problema, suliranin, pagsubok sa buhay, at ito po ay samahan mo ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, panalangin, kino-comfort ka po ng ating Panginoon. Naranasan niyo po ba yun, mga kapatid? Amen. Kino-comfort po tayo ni Lord, no? Ano pa po? Yung tinatawag na hope, yung pag-asa sa buhay po natin. Okay? Napakahalaga po ito. Yung blessing po ng ating Panginoon. Ano pa? Yung grace ni Lord. No?
At alam po natin na ang grace po ni Lord ay malawak, malaki, no? Hindi nauubos ang grace ng ating Panginoon. Ano pa? Mercy and compassion. Lahat po ito ay mga pagpapala po ng ating Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? Ngayon po ay alamin natin yung tinatawag na na heavenly blessing po ng ating Panginoon. Ano po bang ibig sabihin nito? Bakit po binabanggit ni Lord yung tinatawag po na heavenly blessing? Basahin po natin ang aklat po ng Ephesians, no? Ephesians chapter 1, okay? Para alam po natin kung ano po ba yung sinasabi ni Lord, yung tinatawag na spiritual blessings ng ating Panginoon in heavenly places, no? Sabi po dito sa verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. So, ang pagkapustol ni Pablo, ito po ay kalooban ng Diyos, no? At ito po ay naka-address sa mga tinatawag po na mga santo sa Epeso. Ibig sabihin, pag sinabing santo, ibig sabihin po yung mga anak ng Diyos, tama? Yung mga mananampalataya, mga believers of Jesus Christ. Saan? Doon po sa Epeso. Kaya sabi dito ni Pablo, grace be to you and peace from God our Father. Tandaan po natin, lagi ho yan binabanggit ni Pablo. No? Yung grace, yung peace ng Panginoon. No? Ang sabi ho dito, and from the Lord Jesus Christ. Verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Pag sinabi pong spiritual blessings in heavenly places, ito yung tinatawag po na eternal salvation. Tama? Ito po yung blessing sa atin ni Lord. No? Sapagkat tandaan po natin, ang kaligtasan, blessing po ito ni Lord sa atin. Amen po? Blessing po ni Lord. Biyaya po ito ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya paano tayo iniligtas ng ating Panginoon? Sa verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Tingnan niyo po, kailan tayo pinagkaluban ni Lord ng spiritual blessing, mga kapatid, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo po ay pinili niya, alinsunod sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago pa ang pagtatag sa sanlibutan. Tingnan niyo po, wala pa po tayo sa mundo, wala pa po ito ang mundo, hindi pa po ito natatag, meron na pong pinili ang Diyos. May imposible ba sa Diyos o wala? Walang imposible sa Diyos, lahat po nagagawa po ng ating Panginoon. Okay? Kaya, ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Sabi po dito, that we should be holy and without blame before Him in love. Tingnan niyo po, malinaw na upang sa pag-ibig ay dapat tayong maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Kanino pag-ibig? Pag-ibig ng Diyos. Okay? 1 John chapter 4 verse 19, ano sabi? We love Him because He first loved us. Inibig natin siya sapagkat siyang unang umibig sa atin. Hindi ho tao ang unang umibig sa Diyos, ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. Bakit? Paano ibigin ng tao una ang Diyos? Before the foundation of the world. Di po ba? Kailan na po tayo nandito? Tama po? Samantalang si Lord from eternity to eternity. So malinaw po yan, mga kapatid. Ano pa pong sabi dito?
Yung pag-ibig ng Panginoon, yun po ang nagdala sa atin. Kaya nga sabi niya sa John 3:16, ang sabi, for God so loved the world. Okay? Sapagkat inibig ng Diyos ang sanlibutan. Pag sinabing for God, ibig sabihin, He is the beginning of our salvation. Tama? Si Lord po ang simula ng ating kaligtasan, mga kapatid. Verse 5, ano sabi? Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. Bakit tayo inadopt? Kasi po tayo dati hindi anak ng Diyos, tama? Di po ba? Dati tayo anak ng Diablo. Dati tayo ay makasalanan. Tama po? Ngayon tayo ay inadopt. Adoption. Legal adoption po ng ating Panginoon. Na ang sabi ko dito, of children by Jesus Christ. Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. To Himself, according to the good pleasure of His will. Tingnan niyo po. Ayon sa kanyang alinsunod sa mabuting kaluguran ng kanyang kalooban. So nais po niya yun, mga kapatid. According to His purpose and will. According to His purpose and grace, mga kapatid. Verse 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. So sino ang tinanggap? Sino unang tumanggap sa atin? Si Lord po ba o tayo ang tumanggap? Si Lord, no? Accepted in the beloved. Ang totoo niyan, tayo pong tinanggap ni Lord. Hindi ho tayo ang tumanggap kay Lord. Tama? Siya po ang tumanggap sa atin. Tingnan niyo po, itong pagtanggap ni Lord, ito yung pag-ibig ng Diyos, unconditional. Wala hong kondisyon, mga kapatid. Hindi ka pinili ng Diyos dahil ikaw ay maganda. Hindi ka pinili ng Diyos dahil ikaw ay pangit. Pinili ka ng Diyos ayon sa kanyang layunin at biyaya. Tama? So malinaw po yun, mga kapatid. Yun pong tinatawag na spiritual blessing in heavenly places. Okay? Yung paghirang sa atin ng Diyos before the foundation of the world. Ang totoo niyan, ang mga anak hindi pa pinanganak, ay nandun na po ang layunin ng Diyos sa pagkahirang. Basahin po natin, Romans chapter 9. Okay? Romans chapter 9 verse 11, for the children, being not yet born, neither having done any good or evil. Tingnan niyo po, no? Sapagkat ang mga anak, bagamat hindi pa ipinanganak, ni hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him that called it. Tingnan niyo po, hindi dahil sa ating mga gawa. Kaya kaligtasan, hindi po dahil sa ating mga gawa. Amen po? Ito po ay biyaya ng Diyos. Si Lord lamang po ang gumawa sa pamamagitan po ng Ama sa paghirang sa atin din pong katubusan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po ang Godhead na ito, Father, Son, and the Holy Ghost, meron po silang gawain sa ating kaligtasan, no? The Father, we elected or chosen by the Father, before the foundation of the world, we are redeemed, no? By the blood of our Lord Jesus Christ, and then ang kasunod po, we are regenerated by the power of the Holy Ghost. So itong Godhead na ito, mga kapatid, ito po ang siyang nagligtas sa atin. Kaya meron tayong pagpapala na binigay ng Diyos sa atin, no? Ito po yung spiritual blessing ng ating Panginoon. Ngayon po, dadako tayo ngayon sa tinatawag po na material blessing. Okay? Now, there are 7 biblical principles about blessing. Meron pong 7 nasa banal na kasulatan na prinsipyo tungkol po
sa pagpapala ng ating Diyos. Okay? So, wala hong duda na tayong lahat po ay pinagpala po ng Diyos. Amen po? Walang duda po. Pinagpala po pa tayo ng Diyos? Amen. No? Buhay na natin, pinagpala na ng Diyos. Tama po? Buhay tayo ngayon. Malakas tayo, masigla tayo. Di po ba? Ano pa po sabi dito? Merong 7 prinsipyo ang Biblia na dapat po natin makita, mga kapatid. Now, basahin po natin ang aklat po ng Psalms chapter 24. Okay? Basahin po natin, mga kapatid. Sa ating scripture reading kanina, verse 1, sabi dito, "The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein." Ang lupa ay sa Panginoon, at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. So malinaw po, God is the ultimate source of all things. No? Ang Diyos talaga ang siyang tunay na pinagmulan ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. He is the creator. He is the owner. He is the source of all things in this world. Siya po, mga kapatid, wala na pong iba. Okay? Wala na pong iba, mga minamahal. Kaya nga, dapat natin ma-recognize, dapat po natin ma-acknowledge na ang pinanggagalingan lahat sa buhay po natin ay galing sa ating Panginoon. Amen po? Napakahalaga po yan, mga kapatid. Okay? Now, ano pa po, mga kapatid, ang sabi po dito sa Proverbs chapter 10. Basahin po natin. No? Bilis-bilisan na po natin kasi mahaba-haba po ito. No? 7 po ito. No? Okay? Proverbs chapter 10, verse 22. Sabi po dito, mga kapatid, samahan niyo po ako. Proverbs chapter 10, verse 22. Sabi dito, "The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it." Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Totoo po ba yan? Ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman. Tingnan niyo po. Di bali nang hindi tayo gaanong mayaman sa mga tira na bagay, subalit ang mahalaga, mayaman tayo sa mga bagay na espiritual. Amen po? Mayaman tayo sa mga salita po ng Diyos. Mayaman tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Amen po? Okay? So, ano pa po sabi dito, mga kapatid? At hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Tingnan niyo po, mga minamahal, ang pagpapala daw ng Panginoon ay nagpapayaman. Okay? So, maraming tao ngayon gustong yumaman material. Gustong yumaman ng pera. Hindi po ba? So, walang masama na tayo po ay yumaman. Ang mahalaga, dapat mayaman din po tayo ng mga salita ng Diyos. Tama po? Mayaman dapat tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang pinakamasaklap dyan, kapag tayo pinayaman po ni Lord at tayo po ay tatalikod na sa Panginoon. Tandaan po natin, ang lahat ng mga bagay na ito sa atin ay galing po sa ating Diyos na buhay. Hindi lamang siya nagbibigay sa atin ng kayamanan, mga kapatid. Okay? Siya din po ay nagsusupply sa atin ng kanyang kayamanan. Okay? Anong sabi po dito, mga minamahal? Anong sabi po doon sa Philippians chapter 4, verse 19? "But my God shall supply all your need." Tingnan niyo po. Siya magsusupply sa atin. Siya magbibigay. Kaya huwag natin dapat i-ignore ang mga gawain po ng ating Panginoon. Amen po? Sapagkat tandaan po natin, yun po ang susi para tayo pagpalain po ng ating Diyos na buhay. Hindi lamang po yun, mga kapatid. Na bagamat po tayo ay
pinagpapala ng Diyos ng mga kayamanang espiritual, okay? Ng mga kayamanan dito po sa lupa, mga minamahal, bagamat po tayo ay sinuplayan ni Lord ng lahat ng mga bagay, ang totoo nga, yung buhay natin, hininga natin, sinusuplayan pa rin tayo ni Lord. Tama po? Sinusuplayan pa rin tayo ni Lord. Kaya tingnan niyo po, hindi tayo gumagamit ng oxygen. Di ba? Anong ginagamit na? Bakit tayo nakahinga? Dahil po, nandyan po yung hangin, yung fresh air na binigay po ni Lord po sa atin. Na bagamat po tayo naka-aircon po ngayon, ngunit pagkatapos ito, ay hindi na po. Okay? Kasi po, mahalaga din po yung fresh air po mga kapatid. Okay? So, hindi lamang po ito mga kapatid ang atin pong nabasa sa sinasabi po ni Lord. Maging po dapat makita natin na si Lord po ay sufficiente sa kanyang mga biyaya sa buhay po natin. Ano po sabi dito sa 2 Corinthians? Basahin po natin. Chapter 9. Okay? 2 Corinthians chapter 9. Verse 7 up to verse 8. Sabi po dito, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Okay? Tandaan po natin, God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things. Masagana ba ang Diyos sa lahat ng mga bagay? Masagana po si Lord, mga kapatid. May abound to every good work. Dito po natin makikita, mga minamahal, yung tinatawag po na sufficient grace of God. Sufficiente po ang biyaya po ng Diyos sa buhay po natin. Ano ngayon ang dapat nating malaman dito mga kapatid? Dapat ma-recognize natin sa buhay po natin na ang lahat ng mga bagay na sa atin po ay galing po sa ating Panginoon. Amen po? Lahat po yan, lakas, sigla, buhay, hanap buhay, negosyo, lahat po yan. Galing po yan sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Now, number 2, sa ating pong pag-aaral na ito, number 1 is God is the ultimate source of all things. Dapat po natin ma-recognize. Dapat po natin ma-acknowledge po. Number 2, be contented. Kung ano po ang biyaya sa atin, dapat maging kontento tayo. Amen po? Kaya maraming mga tao ngayon napahamak kasi walang kakontentuhan sa buhay. Okay? Meron na siyang blessing ni Lord. Binigay na blessing ni Lord. Gusto pa rin kamkamin ang ibang mga bagay para makuha niya lahat. Di po ba? Be contented, mga kapatid. Tandaan po natin, godliness plus contentment equals great gain. Basahin po natin, mga mahal. 1 Timothy. Ito po ang paalala po ni Lord sa atin, mga kapatid. 1 Timothy chapter 6, no? Verse 6 up to verse 8. Sabi dito, but godliness with contentment is great gain. Tatapat ang pagkamakadiyos na may pagkakontento ay malaking kapakinabangan. Tingnan niyo po, ito pa lang dapat, no? Na tayo ay makadiyos at maging kontento kung ano man ang biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out, sapagkat tayo ay walang anumang dinala sa sanglibutang ito. At ito ay tiyak na wala tayong anumang madadalang palabas. Totoo ba sinabi ni Lord? Wala tayong dala
Pagpasok sa mundo, wala. Hubad tayo, kapatid. Tandaan po natin yan. Okay? Kaya babalik tayo sa alabok, lalabas tayo dito sa mundo, ay siya na wala din po tayong dala. Verse 8, and having food and raiment, let us be therewith content. No? At sa pagkaroon ng pagkain at kasuotan, ay hayaan tayong makontentong kalakip nito. So malinaw po, mahalaga ang pagkakontento sa buhay. No? Meron lang tayong makain, di ba? Mabuhay na po tayo sa mundo, okay na po. Hindi na natin kailangan na kung ano pa ang gusto natin na mangyari sa buhay po natin. Ang mahalaga, tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Tayo po ay gagawa para sa ating Panginoon. At sa ganon po, ang buhay po natin ay patuloy po naging payapa sa Lord. Sapagkat ang kapayapaan, kagalakan, ay blessing po yan ng ating Panginoon. Okay? Ano pa pong sabi mga kapatid? Basahin po natin, Hebreo, chapter 13, verse 5. Okay? Hebreo, chapter 13, verse 5. Anong sabi po dito ni Pablo mga kapatid? Anong sabi ng Biblia sa Hebreo, chapter 13, verse 5? Sabi dito, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. Tingnan niyo po. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Hayaan ang inyong pamumuhay ay maging walang kasakiman. Diba? Ayaw ni Lord na pamumuhay natin ay may kasakiman sa kanyang harapan. Okay? Ano po ibig sabihin ng kasakiman? Ang isang bagay na hindi sa'yo, gusto mong kunin. Tama? Kasakiman po yan, mga minamahal. So ayaw po ni Lord. Ano po pong sabi dito? At maging kontento sa gayong mga bagay na gaya na nasa sa inyo. Kung anong binigay ni Lord sa atin ng mga blessing, dapat maging kontento po tayo mga kapatid. Sapagkat nasabi niya, hindi kita kailanman iiwanan ni pababayaan man. Yun po ang pangako po ni Lord, mga minamahal. Pinababayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Hindi po. Iniiwanan ba tayo ni Lord? Hindi. Sa totoo lang, yung tao lang iiwan, pero si Lord hindi. Amen po? Ang tao lang ang nang-iiwan sa Lord. Pero si Lord, hindi yung nang-iiwan sa atin, mga kapatid. Okay? Tingnan niyo po. Maraming mga Kristiyano na hindi na naglilingkod sa Diyos at ngayon nabubuhay pa rin sapagkat hindi sila iniiwanan ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa po mga kapatid ang sabi po dito ng ating Panginoon sa ating outline? Number 3. Ito po yung number 2. Be contented. Okay? Maging kontento tayo sa buhay mga minamahal. Number 3. Work hard. Okay? Work hard. Kasi ang blessing po ni Lord, di agad-agad yan, gaganon mo lang. Ayan na. Tama po? Okay? Hindi po. Hindi po yung instant. Okay? Bagamat may mga instant coffee, instant noodles, pero ang blessing ni Lord, hindi po yan instant na upo ka lang, hihiga ka lang, darating na yung blessing ni Lord. Mahalaga yung tinatawag na work hard, mga kapatid. Okay? Basahin po natin, aklat po ng Hebreo chapter 6. No? Ano sabi dito, mga kapatid? Hebreo chapter 6, verse 10 up to verse 12. Sabi po dito, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Verse 11, and we desire that every one of you do show the same diligence
the full assurance of hope and to the end. Upang kayo hindi maging mga, sabi dito sa verse 11, at inanais namin na magpakita ang bawat isa sa inyo ng gayong ding pagsisikap. Saan? Sa paglilingkod sa Lord. Sa lubos na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. Verse 12, that ye be not slothful, no? Upang kayo ay hindi maging mga tamad. Tingnan niyo po. Si Lord po ang nagsabi po dito, si Pablo. No? Binabasa ko lang po, mga kapatid. Upang kayo ay hindi maging mga tamad. Kaya tinuturo talaga ni Lord na tayo maging masipag. Amen po? Ano pa? Kundi mga tagasunod sa kanila na nasa pamamagitan ng pananampalataya at katyagaan ay minamana ang mga pangako. Tingnan niyo po, mga kapatid. So, mahalaga yung tinatawag na work hard o hard work, mga kapatid. Malinaw po yun ang sabi po ng ating Panginoon. Ngayon, pupunta tayo sa langgam. Sino na ako nakakita ng langgam? Lahat tayo nakakita ng langgam? Pinatagat pa. Opo. Sino na po ang nakagat ng langgam? Di ba lahat tayo nakagat na po ng langgam? Si Brother Isaac lang siguro hindi, ano? Okay. Proverbs chapter 6. Basahin po natin, mga kapatid. Proverbs chapter 6, verse 6. Sabi dito, go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. No? Tingnan niyo po, mga kapatid. Bakit pinapapunta ni Lord sa langgam? Kasi para makita niya kung gaano kasipag ang langgam. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Verse 7, with sabing no guide, overseer, or ruler, nagamat walang pangulo, o tagapanguna, o tagapamahala, o pinuno. No? Ang langgam pala, wala yan pinuno. Wala silang tagapamahala. Walang tagapanguna. Kaya tingnan niyo po, kanya-kanya sila. Pero disiplinado ang langgam. Tama? Ano nakita natin na disiplinado sila? Ano nakita natin? Sunod-sunod sila, nakapila po yan. Nakapila sila para maghanap ng pagkain. Tama po? Bakit sila lumalabas? Kasi po, naghahanap po sila ng pagkain para may makain. Tama? Nag-iipon ho sila ng pagkain, mga kapatid. Lalo sa tag-araw, nag-iipon po sila. Para sa ulan, meron silang makakain. Ganun po yung langgam. Kaya pinapapunta tayo sa langgam ni Lord. Kasi ang langgam, isa po yan sa magandang halimbawa na siya po ay masipag. No? Ano pa po sabi dito? Verse 8. Sabi dito, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Tingnan niyo po, hanggang kailan matutulog ka o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkakaidlip, kaunti pang paglulukot-kip ng mga kamay upang matulog. Ibig sabihin po, mga kapatid, sa bawat bagay, dapat merong oras. Tama? Merong panahon. Kaya nga sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, verse 3. Sabi doon, in everything, there is a season. No? Sa lahat ng mga bagay, merong panahon. Okay? May panahon ng pagtrabaho, may panahon ng pagtulog. Tama? May panahon ng pagkain. Lahat, may mga panahon po yan, mga kapatid. May oras po yan. Okay? So, ano lang po natin ang oras natin, mga kapatid? I-manage lang po natin na maayos. Work hard, mahalaga, mga kapatid. Number 4, kill greed in your heart. Patayin ang kasakiman sa ating mga puso. Tingnan niyo po, mga kapatid, no?
Kill greed in your heart. Mahalaga po yun, mga kapatid. Para tayo pagpalain ng ating Panginoon. Kaya po, merong paalaala po dito ang ating Diyos, mga minamahal. Aklat po ng 1 Timothy. Basahin po natin. 1 Timothy chapter 3, verse 3. Sabi po dito, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre. No? Huwag daw tayong maging tinatawag po na greedy, no? Binabanggit po dito ng ating Panginoon sapagkat ito po ay naka-address sa church, no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. No, sabi dito, hindi mahilig sa alak, hindi mapanakit, hindi mapag-imbot sa maruming kapakinabangan. Sabi dito, but patient, not a brawler, not covetous, kundi matyaga, hindi palaway, hindi sakim. Tingnan niyo po, mga kapatid. So, malinaw po na dapat yung kasakiman po ay wala po yan sa atin. Bilang anak ng Diyos, nandun dapat yung tinatawag po, no, na pagsunod sa mga nais po ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid, may mga halimbawa po si Lord na dapat po natin makita. Kanya po itong payo sa mga mayayaman. Basahin po natin 1 Timothy chapter 6. Okay? Para po pagkapayamanin tayo ni Lord, nakahanda na po tayo. No? Sabi yun dito, 1 Timothy chapter 6 verse 9, sabi dito, but they that will be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and hurtful lusts, which join men in destruction and perdition. Subalit sila na maging mayaman ay nahulog sa tukso at sa bitag at sa maraming hangal at mga nakapipinsalang pita na naglulunod sa mga tao sa pagkasira at kapahamakan. Yung yaman pala minsan, nakakalunod po yan sa mga tao, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos, nalulunod sa mga pagkasira at kapahamakan. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, dahil sa kayamanan ng mga tao, ano ho ang mga nangyayari? Pinapatay, tama? Oh. Nung nakaraan lang, yung mag-asawa, pinatay. Nagpautang ng 13 million, pinatay ng umutang para hindi na masingil. Tingnan niyo po, kumpare pa po yun, kumari pa. No, hindi na tayo lalayo, mga kapatid, mga minsan, mga ano, yung binaril sa bus, anak po ang nag-utos na barilin yung ina. Di po ba? Dahil sa kayamanan. Kaya tamang sabi ni Lord na dapat huwag tayong malunod sa mga kayamanan sapagkat ito ay pagkasira ng tao at kapahamakan sa buhay. Kaya nga, palagi tayo pinalalahanan po ni Lord. Kaya sabi nyo sa verse 10, for the love of money is the root of all evil, which was some coveted after. They have erred from the faith and burst themselves through with many sorrows. So malinaw, sapagkat ang pagmamahal sa lapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Totoo po ba sinabi ni Lord? Ugat po talaga yan, mga kapatid. Pag kaminahan mo ng salapi, wala na. Ugat na yan. Wala na sa isip mo, sa puso mong Diyos. Salapi na lang ang Diyos mo. Yun po yung tinatawag na Diyos-Diyosan. No? Pag kaminahan mo ang kayamanan, wala na yung pagmamahal mo sa Diyos. Check mo yun. Kaya ano
anong sabi dito? Malinaw po na samantalang ilan ay nag-iimbot. Tingnan nyo? Nag-iimbot pa rin sila. Ay naligaw sila mula sa pananampalataya. Itong tinutukoy dito sa loob ng church. Mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, pinapayuhan po ng ating Panginoon. Na ang sabi ho dito, ay naligaw sila mula sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng maraming mga kalumbayan. Tingnan niyo po. Kaya po, mga kapatid, pinasasabihan po ni Pablo ng ang Panginoon yung mayaman. Verse 17, talon po tayo. Judge them that are rich in the world. Utusan sila ng mga mayayaman sa sanlibutan, that they be not high-minded. Tingnan po, na huwag maging mapagmataas. No, yan po yung karamihan ngayon, no? Pagka pinayaman ng Lord, minsan, ang isip, ang puso, naging mapagmataas na po. Okay? Ano pa po sabi dito? Ni magtiwala sa walang katiyakang mga kayamanan, kundi sa buhay na Diyos na nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay upang ikasya. Tingnan niyo po, malinaw po na huwag po tayong magtiwala, mga kapatid, sa walang katiyakang kayamanan. Ang tunay at totoong kayamanan, yung ating Diyos. Amen po? Yung ating Diyos ang totoo at tunay na kayamanan po ng buhay natin sapagkat siya po ang nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay upang ikasya. Okay? So malinaw po yan, mga kapatid. Kaya po, yung blessing po ni Lord, mga minamahal, ay kasama po yung paggawa. Kaya nga po, may kasabihan po tayo, mga kapatid, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Hindi po pwede na hindi tayo gumawa. Tama? Gumawa tayo sapagkat nandyan po yung blessing po ng ating Panginoon. No, huwag natin tularan ang ibang mga tao na kung ano-ano po ang kanilang mga ginagawa. Tingnan niyo po, maraming mayaman ngayon dahil sa droga. Tama? Tama po? Maraming mayaman ngayon dahil sa sugal. Maraming mayaman ngayon dahil sa scam. Tama po? Maraming mayaman ngayon dahil sa sabong. Marami din pong yumaman dyan. Marami din nasiraan ng bait. Di ba? Tandaan po natin ang lahat pong iyan ng kayamanan, na hindi po yan kayamanan galing sa Diyos. Amen po? Hindi po yan galing sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Kasi galing sa kasamaan. Tama po? Gawa po ng tao yan, mga kapatid. Okay? Kaya sa atin, okay, ang blessing dapat makita ho natin na blessing po galing sa ating Panginoon dahil tayo po'y tinuruan ng Diyos kung paano tayo magkaroon ng mga blessing ni Lord. Tama po? So malinaw po yun, no? Kaya napakahalaga, kill greed in your heart. Mahirap po pagka nagkaroon ng pagkasakim ang anak po ng Diyos. Number 5, be patient and trust in the Lord. Dapat meron tayong pagtsatsaga, pagtitiis na hintayin ang mga blessing ni Lord. Tama? Okay? Ang blessing ni Lord naman kasi hindi yan instant. Okay? Dapat may pagtsatsaga, hard work, lahat ginagawa yan, mga kapatid.
upang atin po yung makamtan. At ang tinitingnan ni Lord, yung puso natin. Tama? Tingnan niyo po mga kapatid, puso natin. Yun po ang pinagpapala talaga ni Lord. Okay? Be patient and trust in the Lord. Basahin po natin, Proverbs, mga kapatid, chapter 3. Ano sabi dito? Proverbs chapter 3. Verse 5 up to verse 6. Sabi po dito, trust in the Lord with all thine heart. Pag sabi po, trust in the Lord with all thine heart, hindi yung 50% lamang sa puso natin magtiwala sa Lord. Amen? All. Lahat, 100%. All thine heart. And lean not unto thine own understanding. So malinaw po, huwag daw tayo manalig o manangan sa sarili nating kaunawaan. Dapat lagi nating i-recognize, lagi nating i-acknowledge ang ating Diyos na buhay sa buhay po natin. Amen po? Lagi dapat involved si Lord sa buhay po natin, mga kapatid. Napakalaga po yan. Verse 7, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Tingnan niyo po. Di po ba? So malinaw, no? Na huwag daw tayong magpakapantas sa ating mga sarili. Yung pantas natin, tandaan po natin, galing po sa Lord yan. Amen po? Binigay lang po ni Lord sa atin, hindi sa sarili natin. Mga kapatid. No? At ang sabi ko dito, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa masama. Kaya, para po hindi tayo ma-involve sa anumang kasamaan, mga kapatid, dapat po tayo ay magpatuloy po sa ating pong pagsunod, paglilingkod sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, kung wala tayo sa Lord, malamang involved na po tayo. Diba? Kaya salamat po sa Lord dahil sa kanyang mga blessings sa atin, mga pagkapala sa atin, ay napakahalaga po, mga minamahal. Be patient and trust in the Lord. Naniniwala ba tayo sa Diyos? Amen. 100% po ba o kalahati lang? 100% dapat, no? Huwag kalahati. 100%. No? Kasi all eh. Pag sabing all, lahat po yan. Sa buhay natin, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Okay, number 6. Seek godly counsel. No, mahalaga yan. Hanapin ang mga makadiyos na payo. Saan po natin masumpungan ang mga makadiyos na payo? Sa kanyang mga salita. Dito po yan lahat. Kompleto po dito. Alam niyo po ba, yung panggisa nyo, kompleto, nandito na rin. Sibuyas, bawang, lahat nandito, mga kapatid. Okay? Kaya, ang salita ng Diyos ay walang kulang yan. Kompleto po yan, mga kapatid. Okay? Ang mga kulang lamang yung mga binago. Pero yung original text, kompleto po talaga yan. Okay? Seek godly counsel. Tandaan po natin ang ating Lord, siya po ay counselor. No? Isaiah chapter 9, basahin po natin. Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi po dito, for unto us a child is born. Ating pa Kristo po tinutukoy. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor. Sino daw ang counselor? Si Lord. Counselor. The mighty God. The everlasting Father. The Prince of Peace. So, ang nagka-counsel dapat sa atin, hanapin natin na ang Diyos ang siya mag-counsel sa atin. Kaya dapat nating binabasa yan, ang salita ng Diyos.
Lagi natin pinagninilayan yan ang mga salita po ng ating Panginoon. Proverbs chapter 12, verse 15. Ano pong sabi dito mga kapatid? Proverbs chapter 12, verse 15. Sabi po dito, the way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Tingnan niyo po, no? Malinaw po mga kapatid. Pantas daw ang isang tao kung siya po ay nakikinig sa payo ng ating Panginoon. Sa payo po ng Diyos. No? Siyempre, alam nga naman, pagka ikaw ay humingi ng counsel, alam nga naman pupunta ka sa taong walang takot sa Diyos. Baka ika-counsel sa iyo, ay, iwanan mo na yung Diyos mo. Di ba? Oh. Alam nga naman, magpapakounsel ka sa taong hold-upper. Di ba? Sa taong manginginom. Ano payo na manginginom? Ay, inom mo lang yan, mawala yan. Di ba? Pero hindi nila alam, madagdagan pa. No? Bakit? Pag nalasing na, nagwala na. Nadagdagan ang problema. Di ba? So, malinaw po mga kapatid, seek godly counsel. Ito po ang mga prinsipyo ng banal na kasulatan. Tungkol po sa mga pagkapala ng ating Panginoon. Number 7, be a channel of blessing. No? Maging channel tayo dapat ng mga blessing po ni Lord, mga kapatid. Tandaan po natin, ang tubo, ang gripo na tubo ay kakalawangin yan pagka hindi dumadaloy. Tama ba? Yung tubo ng gripo, kakalawangin yan. Magkakaroon yan ng lumot pagka hindi dumadaloy. Kailan ang gripo? Laging dumadaloy. Tama po? Ganon din po yung blessing po ni Lord. No? Kaya po, be a channel of blessing ng ating Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid. Acts chapter 20. No, malapit na po tayo. Acts chapter 20, verse 32. Up to verse 38. Noong si Pablo po ay umalis na. Papunta na po siya ng Jerusalem. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, at ngayon mga kapatid, ay ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos, sabi po ni Pablo. At sa salita ng kanyang biyaya, na ito ay makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng isang mana sa gitna ng lahat ng mga pinabanal. Hindi ko inimbot ang ginto o pila o pananamit ng sinumang tao. Tingnan niyo po. No? Verse 34, kayo mismo ay nakakaalam o nakaaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan. Tingnan niyo po, si Pablo din ay nagtatrabaho. Amen? Si Pablo din ay nagbabanat ng buto. Hindi po siya umaasa sa mga kapatid. Hindi po siya umaasa sa mga mananampalataya o sa kanya mga tinuturuan. Sapagkat ang kanya mga kamay naglilingkod sa mga pangailangan at sa kanila ng mga kasama ko. Tingnan niyo po, hindi lamang sa kanya sarili, kasama din niya ang mga kasamahan po niya, mga kapatid. Verse 35, ipinapahayag ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na kung paanong sa gayon